Ni Chief Justice Renato Corona ang pagkakaroon ng malaking discount ng punong mahistrado ng bilhin ang milyong pisong halaga ng penthouse units sa The Bellagio sa Taguig. Depensa naman ng developer nito, nagka-water damage sa naturang condo unit. Ano nga ba ang nakasaad sa batas kaugnay sa pagbebenta ng isang property na may damage? Yan ang ating pag-uusapan kasama ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Connie. Alright, usapan to talaga na kahapon pa natin naririnig, ano? So, pag sinasabi natin yung rights ng buyer, pagka may damage yung binili niyang property, ano ba yung nakasaad sa batas dyan? Kailangan ba talaga may diskwento o kailangan pwede ba talagang bigyan ng developer? Well, syempre, itong pag-uusapan natin ay isang normal na transaksyon na hindi ka... Of Wag course. muna nating pag-usapan yung Personalidad, justice, oo. di ba? So, wag muna natin i-relate doon. So, anyway, sa isang normal na transaksyon na bilihan, halimbawa, alam naman natin na may karapatan ng consumer na bumili ng isang bagay na walang damage. Of di ba? course, At saka dapat walang hidden defects. So, katunayan, kung tulad sa Consumer Act po natin, alam po naman natin na karapatan ng isang mamimili na kung may damage ang kanyang nabiling bagay, meron siyang karapatan na ibalik. Diba? Yung 3 Rs. Yes. To return, replace, or get a reimbursement. Right. Kasi nga, dapat yung taong namimili, dapat meron siyang reasonable expectation na syempre, walang damage at magagamit niya for the intended use yung bagay na yon. So, kung may depekto nga, kunwari sa Consumer Act, may karapatan talaga. So, either you get a replacement or bibigyan ka ng ano. So, kunwari, meron ding mga tayong ilang batas tungkol sa sales, for example, na pag defective talaga, whether it's real property, whether it's or a consumer item, meron talagang warranty for hidden defects na tinatawag. Ayun. So, whether or not alam ng vendor nung nagbebenta na meron palang depekto yung kanyang binebenta, meron siyang liabilidad dun sa bumibili. So, in either case, pwedeng humingi yung buyer, for example, ng either i-cancel na yung kontrata at magbalikan or humingi ng tinatawag na proportionate reduction in price. Depende kung gaano kalaki yung sira. Yun ang itatanong ko. So, ano yung pagkakaiba nung reduction in price as compared to pag sinabi mong discount? Well, of course, sa ordinaryong tao, pareho lang naman yung discount, reduced price kasi ang resulta niyan, pareho din lang, bumaba yung presyo. Pero syempre, ngayon, ang sinasabi nila, malaking bagay ngayon kung discount or reduced price. Kasi pag sinabi mong discount, parang merong connotation na ito ay baka naibigay. Nang dahil bilang isang privilege, dahil siya ay Chief Justice, baka humihingi ng pabor. Kaya yung presyo nang wala lang, di ba? Binigyan ka lang namin ng privilege na i-discount, na i-reduce ang price nang wala lamang. Pero yung sinasabing reduced price, baka naman kasi nga, katulad nung sinabi natin kanina, binawasan yung presyo dahil may ibang konsiderasyon. At yun na nga ang sinasabi nung defense kahapon. Dahil may damage na yung condo unit, binabaan nila yung presyo. At inisip nila, kasi kung normal na transaksyon, para i-repair ko, kunwari yung unit ko, pwede ko i-charge sa'yo as my damages. Pwede ko i-charge sa'yo kung gumastos ako ng 5 milyon para i-repair, i-charge ko sa developer. Pwede nating kasuhan Kunwari, bumili ka ng bahay. Tapos defective yung bahay. Kunwari daw yung mga pipe na ginamit, napakamura, butas-butas na. Yung damage na yon, pwede kong sabihin sa nagbenta na, ay nako, dahil merong depekto yung binenta mo sa akin, ito yung nagastos ko, sa'yo ko i-charge. So parang ang sinasabi nila, dahil may water damage, merong hidden defect, ginawa namin, minus na lang namin kung ano yung gagastusin para i-fix yung unit. Yun ang depensa. Yes, diba? At saka syempre, kahit sino matatakot dahil Chief Justice. Pero ako, pag kinasuhan sila, pwede talaga. Diba? So ang sinasabi nga nila, well, yun yung pinag-iikutan ng diskusyon. Ito ba binigay dahil, was it tantamount to a bribe? Diba? Or ito ba ay, di ba? Ito ba ay suhol na napapasok sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Or bilang isang judge, may expectation kasi na pag-judge ka,
meron ka dapat sa Code of Judicial Ethics, hindi ka dapat tumatanggap Yun ng, nga, so, ng klaruhin natin regalo, yan. ng benefit, ng pabor. Kasi baka mataint ang iyong Imahe. yung Pangalan, judgment mo. yes. Kung merong dumating na kaso sa harap mo at yung partido na yon ang So, involved. linawin natin yan, attorney, no? So, ang pinupunto kasi ng prosecution, yung, kumbaga, integridad ng Chief Justice. Kung nabigyan nga siya ng ganyan at sinasabing 40%, napakalaki daw na diskwento o reduction in price. Bawal ba sa isang Chief Justice na mabigyan, ng ganon? diskwento. Sabi ko, binabasa ko yun, hindi ako pwede maging public official. Kasi sa palengke, mahilig ako humingi ng discount naman dyan. Parang And that human has nature di ba? Oo, it's really human nature. Pero sabi nga nila, yung mga judge, malaki rin yung expectation to make yourself like Caesar's wife, di ba? Dapat Yeah. daw wala kang bahid ng Anomalya. anomalya, Yan, di ba? oo. Dapat gawin mo ang lahat para hindi isipin ng tao na meron kang kikilingan, may Yes, susuportahan dahil nabigyan ka ng pabor or nabigyan ka ng regalo. Pero napakahirap, di ba? It's a very thin line. Kailan ba yan parang suhol? Although sabi nila, kung nabigyan ka ng regalo or nagkaroon ka ng transaksyon, mag-inhibit ka na lang, di ba? Pag dumating Meron. May mga ganong suggestion. yung kaso. Alright. So, malinaw. Ayan po, sana'y marami na naman kayong napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon this morning. Maraming salamat muli sa'yo, Attorney Gabby. Maraming salamat din. Pero syempre sa ating mga ordinary consumers, pag merong depekto, yung nabili nyo, may mga karapatan po kayo to return, to ask for a reimbursement, di ba? Ayan. Or ipa-replace ang Replace. item. Pag defective. Yung iba lang ayaw ng mga tindera yan, di ba? Pero Ibang nasa batas usapan yan. yan. Alright. Nasa batas yan. Okay, ngayon naman po, puntahan na natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pulis Maynila patay matapos pagbabarili ng isa umanong hired killer. 4 na sospek sa panloloob sa isang laundry shop sa Maynila at pagpatay sa padre de pamilyang Chinoy, patuloy pa rin pinaghahanap. 6 na taong gulang na bata sa Negros Occidental, pinugutan ng lalaking kalalabas lang umano ng drug rehab. Bentahan ng tilapia sa ilang pamilihan, apektado na ng fish kill sa South Cotabato. Operasyon sa 3 taong gulang na bata sa Peru na may kakambal sa kanang tiyan, matagumpay. Sanggol na halos 6 na kilo ang timbang isinilang sa Iowa sa Amerika. Paula Abdul at former Pussycat Dolls member Nicole Scherzinger, sinibak bilang mga judge sa US talent show na The X Factor. Huwag pahuli.